Judah in Jerusalem, O God, and let that anointing flows into our country, O Lord, the Philippines. Lord, cover us with your most precious blood, the blood of Jesus Christ, O God. And Lord, we are asking, O God, for the blessing of Moses and Jacob, O God, in this end time, O Lord. Lord, bless every one of us, O Lord, and bless our agricultural projects in Palawan, O Lord. Lord, we are asking that you give us more knowledge, give us the right people, O God, who will work with us, O Lord, for your glory, O Lord. Lord, I am praying for all the people, O Lord, especially those who are watching, O God, that you will cover them with your, also with your protection and with your most precious blood, O Jesus. Lord, we are asking you that you will enlighten our path, O Lord, through the word of prophecy, O God. We are very grateful. We do not know the hour and the day and the time, O God, but we have the sign, O God. You have given us the sign, the water and the fire, O God. So we are expecting, O God, that you will give us more and more understanding, O Lord, of the end time, of the sign of the end time, O God. So Lord, bless every one of us, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let's read the blessings for obedience. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all his commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience. Blessing. If you obey the Lord your God. That I'm giving you today. The Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in seven. The Lord will guarantee a blessing on everything you do, and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. If you obey the commands of the Lord your God and walk in his ways, the Lord will establish you as his holy people, as he swore he would do. Then all the nations of the world will see that you are people, reigned by the Lord, and they will stand in awe of you. The Lord will give you prosperity in the land he swore to your ancestors to give you, blessing you with many children, numerous livestock, and abundant crops. The Lord will send rain at the proper time from his rich treasury in the heavens, and will bless all the work you do. The Lord, you will lend to many nations, and you will never need to borrow from them. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on top and never at the bottom. You must not turn away from any of the commands I am giving you today, nor follow after other gods and worship them. Heavenly Father, I pray for all these things. We claim, O God, for these wonderful things that it will happen in in the lives of our children. And Lord, we declare, O God, the kings who will rise in this generation, O God. Your kings, O God, who will lead your people, O God.
So Lord, in Jesus' name, we are presenting our financial seed to honor you. We will not come to you empty-handed, Lord. So Lord, give a special assignment. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Praise God. Some update. Last week ay yung palang isang magulang ay sa Palawan ay kasi ngayon ay may talyer siya at very busy. Kaya lang, nagkaroon ng pandemic kaya medyo yung shop niya na mekaniko siya naglaylo at isa pala siyang farmer. At sabi ni Mem Riazon, kaya alam nyo, mga isang taon tayo hindi umani dahil wala kasi tayong mga gamit, no? At yung mga tao nag-alisan. Kasi hindi ko naman alam, sabi ko kay Mem Riazon, ikaw nakakaalam dyan, ikaw lang bahalang gumawa ng aksyon. Pero, yun nga, hirap talaga nakakaida, no? Talaga pala yung memory gap. Talaga yung memory gap na kahit ano sabihin mo, hindi nila naano nila yung sabi ko, huwag ka na magpadala ng pera, ipunin mo na lang dyan at kung anong kailangan ay bilhin nyo o ipagawa mo. Kaya nga ngayon ay ang ating plano ay ipagagawa yung mga tilapil na sira at ilalagyan ng kanal. Maganda po, yung sabi ko po, magagawa tayo ng dam ay for the meantime matitigil. Hindi po muna matutuloy dahil meron na po palang dam. Sabi ko nga, may watershed na yan. Doon sa likod at doon sa una, parehong meron. Kaya sabi ni Mr. Padrones ay hindi ko po malaman man ba't kayo natutuyan. Dalawa ang watershed nyo. No? Kaya sabi niya, hindi na kailangan ng dam. Ayusin lang natin, lalagyan natin ng kanal para hindi matuyan ng tubig at may control sa tubig. Kung hindi kailangan ng tubig ay sara natin. At bubuksan lang para maipon at para kung kailangan ay bubuksan lang natin yung pinaka-gate niya at doon natin gagamitin. Kaya throughout the year ay hindi mawawala ng tubig. No? Kaya lang, ang problema, yung pala, malayo pala yung basakan, yung taniman ng palay, no? Malayo pala doon sa bahay, kaya hinahakot mano-mano. Can you imagine? Yung unang hakot nila, kulang-kulang 2 kaban ng palay. So, kung 4 yun, tigli naman pong balik, no? Kaya nag-ayawan. Ako sabi ko, hindi ko naman alam yung ganyan pala ang system niya. Kaya, nag-ayawan sila, kaya sabi ko, sige, bumili ng kalabaw. Tingnan mo kung nandun pa si Damulag. Sabi niya, ewan ko po, last month pa inaalok yun, no? Titingnan niya kung nandun pa si Damulag. Si Damulag, ewan ko magkano ba, pero mga around 20 to 30,000, no? Yung kalabaw. Bago ay hindi lang si Damulag ay panghakot. Na pwede na tayong markila ng kalabaw. Kaya lang, ewan ko kung bakit gusto nila magkaroon ng isang Damulag, yung kalabaw. At para daw yung mga hinarvest ay hahakutin ng kalabaw. No? Hindi lamang yun, kailangan din natin ng hand tractor. Ang halaga naman, kulang-kulang 50. Kaya nga, yung palang paggagawa ng tilapil, baka mabot ng 70 to 80,000. Hand tractor, kalabaw, mga 20, 25 o 30. Depende po sa laki niya at hindi ko alam kung ang presyo ng kalabaw doon. Then, yung hand tractor,
Marami na po tayong manggagawa. Ang problema po, mga gamit. Pero sabi nga sa inyo, mahirap kumilos ngayon dahil kahit may mga tao, may mga handa, pero hindi po kaya talaga ng mano-mano. So, praise the Lord, meron pong sumagot. No? Yung dalawang machine na panggawa ng pigs, can you imagine, hindi na tayo bibili ng tuturuan ko sila na mag-engage sa animal husbandry. No? Na hindi na sila bibili ng, mami-minimize yung pagbili ng pigs. Yung pigs ay parang pampalasa na lang doon sa yung bibiling pigs ay pampalasa na lang sa pigs na ginawa natin. Wala pong basura na maiiwan sa loob ng taniman natin. Sa loob ng farm, wala pong basura. Although may mga sanga ay pwedeng gawing pellet charcoal. No? Meron pong mga na imbis na gasol ay magiging charcoal na lang. Kasi wala namang gasol doon. No? Kaya nga makikita natin ay wala nang tapon. Kaya nga yan ang ating na ibibili ko muna yon, then gagamitin yung buffer pants ng ating kasi baka last week ng May ay pumunta po ko doon. Kaya nga, alam niyo ba, we do not know the hour and the time, but God has given us the sign. Just like in the days of Noah and in the days of Lot. Dalawa po yan, pero kukunin ko lang po muna yung kay Lot dahil nasabi ko na po itong kay Noah. Ang sign po ay, in the days of Noah ay water, at ang sign po ng kay Lot ay fire. So, this is through cosmic activities. Yung mga bulkan, no? Tandaan nyo, meron pong mga bulkan sa ilalim ng dagat na mag-i-erupt. No? At ito po ang sinabi po sa Book of Revelation, 1/3 ng mga ship mawawalis po yung 1/3. Can you imagine? 1/3 ng mga, kaya siguro si RJ hindi na pinasakay ni Lord ng barko. RJ, kasi mapaparam, kasi magkakaroon siguro ng ilalim. No? Just like in the days of Noah. No? Na yung kay Lot ay ganun din niya sa Dead Sea na nag-erupt. Siguro yung vulkan doon sa ilalim at yung fire. No? Kaya nga makikita natin, just like in the days of Noah and Lot, paano makakaligtas ng tao? Sinabi rin ng Bible kung paano. Dalawang blessing. We have to understand. Related po itong dalawang blessing na to. Hindi nyo maiintindihan yung isa kung hindi nyo kasama yung isa. Dalawang blessing, at ito po ay yung blessing na ibinigay ni Moses at ni Jacob. No? Paano? How the people of God will going to survive in this end time? Kaya nga po ay na-stress ako, paano makakaligtas ng mga tao? Sinabi rin ng Bible kung paano. Katulad nga ng just like in the days of Lot. Kaya nga, na-stress ako, sabi ko, Lord, makikita ko na kasi. But the Lord rebuked me. Kaya I'm sorry sa mga nanonood. Nung nakaraang mga ay naging curse ako. If I'm being cursed, I'm sorry dahil sabi ni Lord sa akin, do not expect your dedication from other people. Sabi ni Lord ay huwag mong hanapin yung dedication na meron ka sa ibang tao. No? Kaya nga sabi ko, Lord, na-stress lang ako, forgive me. Kaya nga, dito ay makikita natin. But before that, yung scenario ay paradigm shift. I will use the current events and the word of prophecy so that hindi po tayo masupresa. Sabi po doon ay align unto my path. No? Yung pledges na, Christian pledges ay yung po sinasabi. Your word is aligned unto my path. So without knowing the word of prophecy, we will go astray. Tayo po ay maliligaw. Hindi po natin alam kung saan na tayo.
No? We are so busy with our work, with our business, with so other things. Busy of many things, but not with the business of God. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, just like in the days of Lot and Noah, ito po. Kaya ako po nasabi na may kinalaman ang mga financial institution katulad po ng World Bank at International Monetary Fund at ang mga central bank. Can you imagine na ilagay nila ang kanilang agenda? They have a secret, no? Secret agenda na pinapakita nila. Ito po, no? Bakit po yan nilagay sa pera po yan ng $1, no? Bakit nilagay sa $1 yung Latin word na yan? Yan po ay ang Pyramid of Egypt. Ito pong one eye na ang simbolo raw niya, all-knowing, yan po ang makikita nyo sa mga Mason lights. Yung mga ano ng Mason, ayan po yung mata niya. Kaya makikita po natin na ito ay inspired by Mason. No? Ang una pong naging presidente ng Amerika ay isa po siyang Mason. No? Isa po siyang Mason. Kaya nga po, ito pong Novus Ordo Seclorum, ito po, wala po sa $1 yan, ha? Inano ko lang po yung ibig sabihin ng Novus Ordo Seclorum, no? The New World Order. The New World Order. Ito po yung tinatawag na the New Normal. Ha? Yan yung mga naka-face mask, yan ang New Normal. Pero, Brother Bobby, alam nyo ba, yung face mask ay nasa $20 yan. So, bakit $20? Kasi 2020. Kung na kayo magtanggal, Brother Bobby. Ayan. Si Ellen lang naman ang katabi niya eh. Ayan. Kaya nga, makikita natin na may kinalaman sila dahil na ilalagay nila sa pera ng Amerika ang kanilang agenda. No? Paano nila magagawa yan? Darating nga ang araw ay makikita natin, no? Na paniwala nila ay magkaroon ng cashless society dahil ang magkakaroon ng hyperinflation. Sobrang dami, magpo-produce sila ng fiat money. Kung hindi nyo po alam ang fiat money ay parang paper money. Magpo-produce sila para may maibigay sa tao. Yan po ang nangyayari ngayon sa Amerika, maging siguro sa lahat ng bansa ay yan po, tandaan nyo, no? Ang COVID, ito po ay tatagal pa. Can you imagine, pag gagaling na ay magkakaroon ng new variant, no? Magkakaroon ng new variant ngayon ay sa India. Makikita natin, no? Hanggang mapilitan ang buong mundo na magkaroon ng vaccine. Anong ibig sabihin ng COVID? Hindi po coronavirus. Ito po ay certificate. Mamaya po, ipapaniwanan ko. So makikita po natin nasa $1 yan. No? At hindi lamang yan. Pati yung ginawa nilang Twin Tower ay nasa dollar na yan noon pa. Ayan. Kung you will fold that $5 bill, ito po yung Twin Tower. The Twin Tower na pinasabog po noong September 2011. Tama po yung date ko, yung year ko. Kaya nga, yan po sa $5 ay makikita nyo na pag pinold nyo, ay yan po ang Twin Tower. Nakatayo pa. Pero pagdating sa $10, ay makita nyo, pinasabog na. No? Pinasabog na yung Twin Tower. At ito naman po ang sa 20, no? Maraming nag-hit doon sa Twin Tower. At pagdating dito sa $50, ito po, yung baliktad po ng $20 ay yung pong Pentagon. Can you imagine? Ang Pentagon ay mayroong perimeter defense wall. Pero they still attack the Pentagon. Bakit? May connivance po yan. Kita nyo, nilagay nila sa pera nila. No?
So, ito pong nangyayari ay orchestrated. Kaya nga, pandemic, no? To achieve their agenda. Mamaya, malalaman nyo anong agenda. Bagamat nasabi ko na sa inyo, makikita nyo, paradigm shift. Unti-unti ay hindi po nila binibigla ang tao. No? Unti-unti po nilang inaakay. Makikita nyo, pagdating ng $50, tingnan nyo ha, so $50, wala na yung gumuho na yung Twin Tower doon sa $50. At magugulat kayo. Pagdating sa $100, may lumabas. Ha? Meron lumabas. Pagdating sa $100, si Manang pa naman gusto mo siya $100. Manang, nagkaroon ka naman ng $100? Ha? Huwag kayo tumingin sa akin, humingi kayo kay Lord. Ha? Humingi kayo kay Lord. Dahil, pastor, wala naman trabaho. No? Kaya nga makikita natin. Lumabas sa $100. Tingnan nyo yung kung ano yung lumabas sa $100. Ito po yung lumabas sa $100. Ito po yung larawan ng isang dragon na sinasabi po sa Revelation chapter 12 verse 9. So the great dragon, the Greek word for dragon is also the Greek word for serpent. The old serpent, which is the great dragon, was cast out. That serpent of old, called the devil and Satan, who deceived the whole world, he was cast out to the earth, and his angels were cast out with him. But what will be their sign? Ha? Alam nyo, pati ang mga demonyo, ginagaya nila si Lord. Ha? Meron din silang sign. Brother Bobby, meron silang sign. Ha? Gusto mo makita? Ha? Ako, mabuti na lang may buhok pa si Brother Bobby. Ito ang Brother Bobby. Ayan siya. Para makita nyo ay yung lalaki nakatingin pababa, naka-face mask. Ayan, Brother Bobby. Bakit sa $20? Kasi 2020. That will be their sign. Man wearing a face mask in their $20 bill. Malapad yung noo niya, kaya pala yung nilagay niya na presidente. Malapad yung noo. No? Pag binalitan mo, naka-face mask. Kaya nga makikita natin ay lahat yan ay planado at orchestrated. Makikita natin may mga gamot pero ayaw nilang ipalabas. No? Maraming tao nagagalit na kay Duque at kay FDA. No? But you know, wala silang magawa din. Maski yung mga presidente, kaya nga isinama ang financial institution. Bakit papayag ang mga presidente ng buong mundo? Dahil hindi sila papautangin ng kanilang budget for the next year pag hindi sila pumayag. No? At mababaon pa sa utang. Pero alam na ng Diyos mangyayari yan. Ang Pilipinas, nilagay na ng Diyos ang panlaban dyan. Ha? Kaya nga, ipag-pray natin maigi. But judgment will come first. Bago dumating ang mga pagpapala ng Diyos, judgment will come first. Ayan o. The new normal, naka-face mask na. Ha? The new normal, naka-face mask na. The new world order, naka-face mask na. No? Kaya nga makikita natin, ang COVID, kinuputo. Ito po ang CEO ng Pfizer chairman and CEO. Baka pangalan ko pala, si Albert Bourla. Marunong po ito. Can you imagine yung CEO when he was interviewed, hindi po siya nagpalagay ng vaccine. Ha? Hindi po siya nagpalagay ng vaccine. Can you imagine yung mismong may-ari ng Pfizer, hindi siya nagpalagay. Sabi niya, no way. Alam niya kasi kung ano yung basahin po natin, ha? Ito po. Ito naman ay yung chief scientist of Pfizer. Masyadong mahaba. Ito po sinend ni Dr. Mar, yung nakatira sa San Francisco na kabatch ko. No? May
medyo ninervous din siya dahil si Mike Yedon, ex-chief scientist of Pfizer, sinabi niya at binunyag niya kung ano yan. The word acclaimed immunologists go on to outline the process which he says will kill the vast majority of people. No? Ang agenda is depopulation. No? Ano ibig sabihin? Immediately on receipt of the first injection, around 0.8% of people die within 2 weeks. The survivors have a life expectancy of 2 years on average. Huwag kayo matakot, but this is decreased with every top-up or booster injection para ang buhay mo ay nakasalalay na ngayon sa kanila. Ang buhay ng tao, yung marang meron na, yung mga ilang milyon na ang na-injection ng vaccine. Yan po, may pangalan po yan. Inilabas niya po, ex-scientist. Madali po nilang i-discredit yan. Sisiraan po nila yan. Brother Bobby, ano nyo ako sa messenger para ma-send ko? Hindi ko na alam mga pangalan niya sa messenger. Pero nagbabaliktad, si Angeline, Sederap. Sabi ko, yung mga ano ni Angeline, binago pala. Imbiso Paredes, Sederap. Kaya nga, makikita natin. Mamaya ko na ipagpe-pray ang mga mothers. Yan, ilan kayo? 4. No? Ipag-pray natin si Monday C. Nasa hospital. Suspected na COVID. Sabi ko na sa kanya. Kaya nga makikita natin dito, life expectancy, unless you will have a booster. Alam niyo ba, mamaya, sinabi ko na to, pagtapusin mo muna to. Ito, Pfizer, for pinag-aralan nila, akala niyo ba yung vaccine ay ngayon lang lumabas? Hindi po. 2 decades, ibig sabihin 20 years ba? Nila? 20 years na nila pinag-aralan yan. Ano po ba yung vaccine? Ang vaccine, kaya mamamatay ng maaga ang tao, ang gusto nila, wag nang umabot na makatanggap ka ng pensyon. Kaya ako, yung mga retirable, magre-retire na ako. Bakit? Mag-enjoy, para mag-enjoy kayo. No? Makikita natin, 20 taon na, 2 decades na nilang pinag-aaralan. Ano po yung vaccine? Bakit mamamatay tao? Dahil yung antibodies natin, yung vaccine ay papatayin niyo yung antibodies natin. At yung mga 8 organs, pinaniwanag na po yan sa video, kaya lang video yon, ay magdo-double time. Yung ating puso, yung ating lungs, yung ating kidney, ating liver, magdo-double time siya para mag-produce ng antibodies para labanan yung vaccine na sa katawan natin. Ito po ay 20 taon na. 20 taon ng pinag-aaralan nila. Ngayon, they succeeded. Kaya nga, ito na yung panahon na nandito na tayo. Acid test. The acid test sa mga tao who will remain. Kaya ang sabi ng Bible, maraming ang pag-ibig ng marami. Kaya nga, sabi ko, gugulot ako sa mga kabataan ngayon, sa mga nang wala lang. Alam nyo, sa akin lang advice ko sa inyo, double your time in knowing the Word of God. Pati idleness, sinabi ng isang propeta, there will be a large idleness. Ang tao walang magawa dahil naka-lockdown. Sinabi ng Bible. Kaya nga makikita natin dito, ito po ay kaya nga natakot si aking mahal na kaibigan. Sabi niya, paano gagawin ko? Paradigm shift yan. Pag dumating ang oras na yun, huwag kang magpalagay ng boosted. Dahil i-require ka nila na magkaroon ka ng microchips. Dahil malawakan na to, di ba?
kasama na yung mga kumukuha ng ayuda. Ayan, paano itong dalawang sumanang? No? Pag walang microchips, walang ayuda. Baka sabihin ni Manang Ellen, naka ni Manang Bilme, o to, dalawang kamay, para dalawang ayuda ko meron. Ha? Yan po ang ano, dahil nagkakaroon ng scam, no? Yung mga barangay captain, si mayor, na kinukuha yung pera at yung pera ng ayuda, bilyong-bilyong po. No? Hindi na po ma-account to yung mga kumukuha niyan. No? Jojo nga, tinanong kami, Mana, kung gusto raw namin. Sabi ko, hindi. Tayo ay nandito para maging channel of blessing. Hindi tayo ang bibigyan. Ha? We have to live by our principle. Kaya nga, makikita natin. No? Magpapatuloy na ako. Ang kanilang paniniwala ay, ito po ay sa kanilang sa Greek. Ito po isang Greek si Plato. Ito po ay isang naniniwala sa paniniwala ni Plato. Ang pangalan niya po ay si Thomas Malthus. Matagal na po siyang nabuhay, 1766 to 1834. No? Nakalagay po dyan, historian exposes Bill Gates. The chips are falling. Yan po yung nandyan ngayon. No? Pinaniniwala ni Thomas Malthus that the earth can only sustain 2 billion people. That the earth can only sustain 2 billion people. No? Kung hindi nyo po, anong kinalaman ni Bill Gates? Ang mga magulang po ni Bill Gates ay mga high-ranking officer ng IBM. Yung unang pong computer, kung hindi na inabutan ni na Memlele, yung IBM, magulang po ni Bill Gates. No? Kaya si Bill Gates ay alam niya ang moron sa computer. Kaya nga, that the earth can only sustain 2 billion people. 8 billion na tayo. Anong gagawin? Send them ahead of time to hell. Gusto nung patayin ng demonyo para wala ng panahon na magsisi ang tao. Alam nyo, tayo ay nandun sa peak. No? Na ngayon lahat tayo ay susubukan. But God has given us the answer. Sabi mga sa katabi mo, God has given us the answer. Kaya lang problema, hindi mo alam. Alam mo, no? Mahigit 1 taon na. Ngayon ko lang nabubuo itong mga to. Iba-iba nagpadala sa akin to. Makikita natin. No? Na ang mga tao to ay nandun sila. Kaya ito ay pinaniniwalaan ni Thomas Malthus at ito po ang inagap nilang principle that the earth can only sustain 2 billion people. Kaya anong gagawin mo sa 6 na billion? Genocide. Mass killing. No? Mass killing. Nagtagumpay na po sila. No? Nagtagumpay. Ang second po na gagawin nila ay maaari as sa nakikita po nating vaccine ay lalagyan po nila ng microchips. Ngayon, marami pong magre-reklamo. But they will create a problem and they will offer the solution. Ang problem po ay itong bacterium to na hinuhold nila ang mga gamot. Meron pong gamot. Wala pong sakit na walang gamot. But they are controlling. No? They are controlling all the medicine. Kaya nga, kita nyo, nag-donate ang China. Kala nyo ba, mabait ang China? Ang mga komunista, hindi po. Sa China po, tubig mainit lang. Iniinom lang po yan ng tubig mainit. Kaya nga, no? Tubig mainit. At kapag nag-persist ang symptoms, ay uminom kayo ng LH24. Chinese herbal medicine. No? Kaya nga, pumunta sa amin si Dr. Rara kasi modern kami niyan. Kaya nagkasakit yung aking guard. Buong pamilya niya may COVID. Ngayon po, magaling na lahat.
Sabi ni Dr. Ram, marami na ako ng paggaling. No? Ito lang, ang gamot, LH24. Sabi ni Membe sa akin, bakit sa akin po hindi tumulan? Sabi ko, ilan ba, paano mo ininom, ilan ang capsule per day? Sabi niya, 3 times a day. Parang 3 times a day. Sabi ko, kulang ang dosage mo, kaya nag-persist. No? Kala nga ng iba, doktor ako. Hindi po ako doktor. Nag-aaral lang po ako ng mga nangyayari at yung ano yung solusyon. We must be a people of solution, not a people of problem. Ano yung pwedeng pang-solusyon, yung pong ating gawin. No? Yung 12 spy, yung 10, ang nakikita nila ay yung problema. Marami itong mga giant grapes, pero yung mga tao doon, mga higante rin. So we have to focus on the solution and not on the problem. Your attitude. Yung ating attitude will count the most. How you will respond and not how you will react. Maraming tao nagre-react. Paano yan? Ako, isa na rin ako doon. No? Siguro nakaramdam ako ng pagod. Parang ayoko na rin. Sabi ko, maraming ganang idea, maraming ganang nalalaman, pero hindi ka rin makakilos kasi financial. We need a financial. Kaya nga, makikita natin, maraming kailangan, lahat yan pwedeng gawin kung may financial. Nagkaroon pa ngayon ng ganitong nilockdown nila. No? Kaya medyo financially tight. Kaya nga makikita natin, hindi tayo magpapatalo. Kaya nga sabi ko, nagulat ako Parang nangyari ulit yung panahon ni Elijah. No? Yung matandang babae na hindi naasahan ni Elijah na gagamitin ng Diyos, ay doon siya pinadala. Alam niyo ba? Ganun din ang naranasan ko. Makikita natin, the least expected na mga tao, walang trabaho, may health condition, pero ginamit ng Diyos. Hindi po ako nangingi. Sabi ko, Lord, you are my provider. And God said, hindi lang uwak, hindi lang yung matandang old woman of Sarepta. But you know, the least expected person or people, sabi ko, Lord, talagang kaiba ka. Those who are willing, they will be used by God. Kaya nga sabi ko, Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa mga tao ko na naging partner sa mga gawain mo. Sabi ko, may kanta yan. Tapos na yung GLC song. May bagong kanta. Tapos na rin yung Palawan song. Yung mga lupang nakuha natin, yung hirap. No? Alam niyo ba, pinararanas ng Diyos yan para magkaroon ka ng bagong kanta. Sabi ni David, sing unto the Lord a new song. Sa Bible, ang pinakamahabang libro, yung books of the Bible na naisulat ay ang Book of Psalms. 150 chapters. Kaya si David ay hindi naglalagay sa kanyang tower, sa kanyang palasyo, kundi nandun siya sa hillside. Dahil doon maraming kaaway. Doon siya nakakasulat ng maraming testimony. Ang testimony niya ay ang kanyang kanta. Kaya nga si Moses ay nung bumukas ang Red Sea ay kumanta. Si Moses together with the people, kung meron silang 600,000, they were singing unto the Lord. Can you imagine 600,000 singing and dancing? Sabi ni Miriam, singing is not alone. Kinuha ni Miriam ang tambourine, and then doon siya sumayaw. Kasama yung mga lahat ng babae at mga bata, they dance with the Lord. Kaya nga, makikita, kaya nga tayo ngayon ay nagsasayaw. No? Sabagay, bilib ako kay Brother Bobby. Hanggang ngayon, nakakatalon. Ako po hindi na ako makatalon. Hindi na po ako makatalon dahil
pasaway po ako eh. No? Alam niyo ba yung masarap po kasi ako kumain. Kaya nagiging rusog na po yan. Hindi na ako makatalo kasi yumug-yug. Makikita natin. Kaya naiinta ko yung Brother Bobby. No? Pero kaya nga, meron siyang nagagawa na hindi ko nagagawa. Meron naman ako nagagawa, hindi niya nagagawa. No? Kaya nga, expected to si Brother Bobby, maging pastor dito eh. Ha? Yun na lang ang ulan. Ha? Kaya nga makikita natin, ito ang inadapt nilang paniniwala, ang Thomas Malthus, that the earth can only sustain to build them. Salamat na lang sa kaibigan natin, kaibigan kong bishop, si Pastor June Belisario. Siya nagmulat sa akin ng awareness sa conspiracy against humanity. Meron po talagang nagpaplano na patayin ang mga tao. No? Send them to hell right away. Kaya nga, talagang mahirap po ang pagdadaanan ng mga tao sa ngayon. Kaya nga ito po ay Pastor, anong kinalaman ng ID? Kaya nga COVID, Certificate of Vaccine ID. Pastor, may ID na ba yung Hindi. Yung vaccine, that will be your ID. Sa Israel, hindi sila I think 80% ng mga tao doon ay meron ng vaccine. May parang nakalagay sa wrist, no? Pag wala ka noon, ay hindi ka pwedeng pumasok sa isang establishment. No. So, yung vaccine ang nagiging ID. Later on, papalitan po nila yan, nakikita ko po, papalitan po nila yan ang microchips. Kasi mahalay naman yung parang meron kang sa wrist. Yan po ngayon ang certificate. Kasi iba COVID ng COVID. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng COVID? Sabi ko, ano yung kinalaman nito at ano yung ibig sabihin ng COVID? Coronavirus. Sabi ko, nasan yung word na ID niyan? Ang coronavirus, wala nang word na letter na ID. Saan ang galing itong ID to? That will be, the vaccine will be the ID. No? At pag ito ay naging batas, panalangin natin. Taga Cavite pa nagpo-propose ng batas na to, si P.D. Barsaga. Kaya nga, be aware of P.D. Barsaga. Gusto niya, mandatory, lahat ng Pilipino malagyan ng vaccine. Can you imagine? Bakit gano'n sila? Talagang gano'n ang gagawin nila dahil they will create a problem, tatakutin nila ang tao at sasabihin nila, kinakailangan magpabaksin lahat. Kaya nga ngayon po ay may pumunta na sa inyo at tinanong ilang kayo dyan at kinuha mga pangalan. Ang tawag po dyan for candidate ka na. Philippine National ID. No? Yung ID na yan, kasi yung microchips without an information, baliwala po yan. They need an information. Kaya po, dadaanin nila yan to national ID. No? Pag meron ka na yan, meron ka lang nakalaan microchips para sa iyo. No? Pastor, di ako magpapalagay. Ano ba sabi ng Bible? Tingnan natin. That no one could buy the mark or the ID, that no one could buy or sell. Can you imagine? Hindi ka na makakabili ng pagkain. Kung wala kang mark, kung wala kang mark, ay hindi ka na makakabili ng pagkain. Kaya nga, so, food, there's something about sa food. Can you imagine? The Bible is very precise. The Bible is very precise. Tingnan niyo po ito. Basahin niyo po muna.
just like in the days of Lot. So, tingnan po natin. Ezekiel 16:49. Look, this was, basahin nyo na lang po yung may mga kasama pa pong verse to. I think 48 to 50. Look, this was the iniquity of our sister Sodom and Gomorrah. She and her daughter Gomorrah had pride. This will be, ang pag-ugali ng tao. Fullness of food. Wala nga pagkain ng tao, hindi ikaw yan. Yung mga may pagkain, yung mga may pera, pride, fullness of food, and abundance of idleness. Kaya pati yung pagiging idle, yung lockdown, nakalagay po rin dito sa hula ng Bible. Yung abundance of idleness. Hindi ka makagalaw, kahit gusto mong gumalaw, hindi ka makagalaw dahil naka-lockdown. Tingnan nyo pa. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Makikita natin. Kaya nga po, yan ang ating gagawin. Hindi ang lang na pasundot-sundot na, konti-konti. Hindi po. Kaya nga po, yung mga Christian doon ay ginather ni Membiason at magpo-provide po tayo ng seed. Magtatanim po sila. Ang kikitain mo, kanila yon, no? Yung magta-tights lang sila para pambili natin ulit. Pambakod, pambili ng mga seeds. Makikita natin. Ang ating pong project ngayon na sinimulan ay Moringa, Malunggay. Mahirap palang buhayin ng malunggay. No? Yung para buhayin siya, mahirap. Kinakailangan niya pala ng buhangin dagat. No? Kinakailangan niya ng buhangin. Kasi yung lupa doon ay low, yung parang kulay brown na sticky. Mamamatay pala ang malunggay doon. Kaya, can you imagine? Ang laki ng Pilipinas, sa El Nido lang bawal ang quarry. Wala pong quarry doon. No? Kaya ipag-pray natin. Bumili na kami ng ilang pack ng moringa. Episode pag moringa, dahil magtatanim muna tayo. Kasi ang paggawa ng feeds, marami tayong pagkukunan. Yung puno ng palay, puno ng mais, pero seasonal. Kaya kailangan meron tayong naka-standby na mga puno. At ito po ang malunggay. Ginagawa pong feeds yan. No? Pag meron na tayo dyan, bibigyan po natin ng mga manok, baboy, kambing, baka, yung mga tao at magsimula sila sa animal husbandry. Kaya nga makikita natin. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Kaya sa Matthew 24:45, sinabi rin ng Bible, pag bumalik ang Panginoon, bibigyan niya ng reward yung mga tumulong, nagpapakain. Can you imagine lahat yung pagkain dealing with food? No? Makikita natin, strengthen the hand of the poor and needy. Kaya nga, bibili tayo ng mga kalabaw kasi mahirap magkakot. No? Hand tractor kasi mahirap magbungkal talaga ng kung wala yung hand tractor. Kaya nga pag ay kinakailangan natin ng hand tractor. Kaya sabi ko, sige, mag-canvas na at doon muna natin ilalagay yung pera. Kaya nga dito makikita natin paano may blessing po na binigay si Moses. How God would save His people by the word of blessing. By the word of God, sinabi po rito sa Deuteronomy 33 verse 12, Moses said this about the tribe of Benjamin. Kanina po, si Benjamin. Sino si Benjamin? Si Benjamin ang pinakabunso. It speaks of the last generation. Speak of the last generation. Ano po sabi niya? God will preserve from harm. The people of Benjamin are loved by the Lord and live in safety beside Him. He surrounds them continuously and preserves them from every harm. How?
the devil will harm the people of God? It is through the food. How the devil will harm the people of God? Sa pagkain po. Sa pagkain po. They will harm. The devil will harm the people of God. Sa pamamagitan po ng by food. No? Makikita natin. That's why this is the same blessing. Naalala nyo si Joseph, binigyan ng 5 times more food. Si Benjamin, sino po? Si Benjamin. Food. 5 times more si Benjamin. Kay Jacob, Jacob's blessing, ravenous wolf. Kung hindi nyo mo makikita yung food, kung ano yan, kung nasaan yan, kung hindi nyo titignan yung word meaning ng ravenous. Ravenous means eager to produce food or to get food. Eager to produce food. And dividing, sharing his food in the evening. Kaya nga, eager to produce food and share it in the evening. Kaya nga, mga minamahal ng kapatid, this is how the people of God will survive. The Bible is very precise. Sinabi niya kung paano the devil will harm the people of God by food. Hindi ka na makakabili. Siyempre, hindi na makarating yung mga pagkain dito. No? Dahil may lockdown. Wala na nagtatanim kasi wala namang kakain ng aming So, makikita natin. We will produce food through animal husbandry. No? Ang problema natin, pigs. Kaya nga, magkatuwa tayo ng pigs. God has given us a bright idea. No? Hindi lamang yan. Pati bamboo. May pinagbibili doon. I'm praying, Lord, lobby mo. Kung walang we will try na tawanan ng 2 million. Maganda po for bamboo. Relative po nung ating si Mr. Padrones. At siya po ang magtatanim ng bamboo. Hindi ko lang sinasabi kung anong bamboo kasi baka mahalan na. No? Pag nalaman niya yung importance ng bamboo, iba, hindi na tayo makatawad. Ha? So, hindi ko naman binabarat yung tao dahil binabarat ko dahil wala tayong pera pa. No? Kaya nga sabi ko ay anong meron? Lord, it is your will. No? Alam nyo, humingi ako ng sign kay Lord. Lord, kalooban mo bang mabili to? Alam nyo, nagkaroon ako ng vision. Nag-bowling ako, pag tira ko raw ng bola, nag-strike. So, perfectly ni Lord. No? Kaya nga makikita natin dito ay si Benjamin, yan ang blessing. Paano? You will be a ravenous wolf. You will be eager to produce food. The Bible is very precise. God is unlocking the secret message for His people. Tayo po lahat ay tumayo. That's why Jacob gave his brother Benjamin 5 times more of food. Again, food. You will only be protected from harm by God if you will be